Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo ngayon. So, syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman, nagtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Pero, syempre, may kwento na muna ako. So, kanina, dun sa tapat ng school namin, kasi meron dun 7-Eleven. So, pumunta ako doon kasi may binili ako sa may 7-Eleven. Tapos, may lalaki na lumapit sa akin. Tapos pagtingin ko, ang gwapo, grabe. Tapos tinanong niya ako, sabi niya, teacher ka ba dyan sa school na yan? Tapos sabi ko, oo. Tapos sabi niya, kasi anak ko, tinuturuan mo siya grade 1. Tapos sabi ko, oh talaga? Tapos tinanong ko kung sino. Siyempre nakilala ko na. Pagkatapos sabi niya sa akin, nakukwento ka nga sa akin madalas ng anak ko, kaya natutuwa ako na makilala ka. Sabi niya gano'n. Sabi ko, siyempre flattered naman ako kasi siyempre tatay yun. Tapos gusto ko makilala. Tapos in-invite niya ako. Sabi niya, baka naman pag may free time ka, pwede tayong mag-dinner o kumain. Sabi ko, naloka ako. Sabi ko, ano ba yun? Ini-invite ka kagad mag-dinner at kumain. Di mo naman kilala, di ba? Tapos sabi ko naman sa kanya, sige pag may time ako sasabihin ko. Tapos hiningi niya yung line number ko. Binigay ko naman. Tapos yun, naloka lang ako kasi parang feeling ko nga, sabi ko, ano ba naman tong taong to? Hindi ko naman kilala. Pero syempre, naluloka ako kasi ang gwapo-gwapo. Tapos parang feeling ko, sige na nga, pupuntahan ko siya kapag nag-invite siya uli sa akin. Di ba? So, yun lang, di lang ng Mama Sam ninyo. Pero kasi syempre, mga ganung opportunity, huwag nang pakawalan, day. Grab to opportunity na, laban yan. Di ba? At ito nga, syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman ako, promise, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga chika natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa Miss Universe noong 2017 na si Demi Lee Peter? So ngayon, masasabi mo ba na isa siya sa mga paborito ko daw na Miss Universe? Si Demi Lee Peter. Si Demi Lee Peter yung unang-unang Miss Universe na nakita ko talaga ng malapitan at nakausap na talaga na starstruck ako sa kanya ng bonggang-bongga dahil ang ganda-ganda niya. Para siyang nalaglag na anghel mula sa langit na talaga namang maluloka ako sa kagandahan niya. Ito talaga yung parang napa-second look ako kasi sobrang ganda ni Demi Lee Peter. Maliit lang siya pero grabe, nag-uumapaw talaga yung ganda niya. I love her. Yung beauty kasi na meron siya, parang napaka-attractive at saka sobrang panalo, pang Miss Universe talaga. Kaya si Demi Lee Peter yung hindi ko talaga makakalimutan na Miss Universe. And then, ayun, nakikita ko nga na busy-busy din siya sa social media niya. And then, marami siyang ganap. Ayun nga lang, sana sa Miss Universe maimbitahan din siya uli, no, na maging host. Silang dalawa ni Olivia Culpo. Gusto niyo yon? Kasi ako gusto ko yon. Gusto ko na parang hindi nakokontento si Olivia Culpo kapag kasama niya si alam mo yun, hindi siya nakakampante si Olivia Culpo kapag kasama niya to si Demi Lee Peter. So gusto ko magkasama silang dalawa. Yung silang dalawa talaga yung magkadikit na nag-host doon. Charot! So tignan natin kung kaya maging friendship nito ni Olivia Culpo kay Demi Lee Peter. Pero kung ang tatanungin mo kung sino ang mas paborito ko, si Demi Lee Peter ba o si Olivia Culpo, mas gusto ko si Demi Lee Peter. Kasi si Demi Lee Peter kasi ramdam mo talaga yung pagiging humbleness niya. At saka, the way kung paano siya mag-isip, magaling din naman. Pero etong si Olivia Culpo kasi sobrang talino din neto eh. Ayaw din magpakabog ng ganda niya. Pero mas gusto ko yung beauty ni Demi Lee Peter talaga. So, yan! So, kayo ba? Sino bang gusto niyo sa kanilang dalawa? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa kapalaran ni Antonia Forsyth at sa kanila Lela, di ba? Sila Lela Maswane ng South Africa. Na parehas silang naging finalist at naging runners-up dito sa Miss Universe at parehas na naging reyna ng supranational. Ang masasabi ko lang, yung mga beauty nila,
magaganda, talagang palaban, pero hindi pang Miss Universe, pang supranational. Di ba? Kasi kung pang Miss Universe sila, sana nalo sila sa Miss Universe. Kaso hindi. Naging runners-up lang sila sa Miss Universe. So, parang yung level talaga nila na pang supranational ay hindi palong-palo dito sa Miss Universe. Kumbaga, pang supranational talaga sila, hindi sila pang Miss Universe. Kasi kung pang Miss Universe sila, sila ang reyna dito. Charot! So, kasi hindi. Hindi nila na pagtagumpayan yan. Pero, syempre, matuturin mo pa rin na they are queen ng supranational. Diba? So, yan. So, parehas nga sila ng kapalaran, parehas silang caliber, parehas silang palaban, parehas silang supranational queen, parehas yung level nila pang supranational. So, hanggang doon lang talaga yung narating nila, hanggang supranational lang. Pero, hindi pa nila napatunayan sa Miss Universe na ang supranational ay kasing caliber din ng Miss Universe. So, yan. So, nakakaloka. Kasi, syempre, kung nanalo si Antonia, alam mo yun, privileged kaya yan ng supranational. Kumbaga, parang honor nila yan, na parang, syempre, yung level nila pang Miss Universe. So, di ba? Kaso, hindi. Hindi nanalo. Runners-up lang. Kaya, ang mga beauty queen or title holder ng supranational, pang runners-up lang sa Miss Universe. Hindi pa sila nila napapatunayan na magiging ka-level at kapantay nila ang Miss Universe. So, di ba? Para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? After 20 years na Nivea nakapasok na uli sa semifinals, kasi yung huli sila nakapasok sa Miss Universe noong 2003. So, after 20 years, ang tagal noon, grabe. Panahon pa yun ni panahon pa yun nila Maki Yunon. So, yun. Saka, panahon pa yun ni sino ba to? Ni Carla Bautista sa Binibining Pilipinas. Kasi 2003, lumaban siya sa, kung hindi ako nagkakamali, Latin area din. Tapos ang nanalo dyan si Dominican Republic. So ngayon, after 20 years, naibalik naman ni Jamela, 'di ba? Ni Jamela ang semifinalist ng ng Namibia. Grabe, sobrang tagal, 20 years. Pero naalala ko sa Pilipinas, hindi naman 20 years, parang 11 years, mga ganon, bago makapasok sa semifinals. Kasi from 1999, natatandaan ko, tapos kay Miriam Kiambao, tapos after nun, naulit na uli nung 2010 kay Venus Ra, di ba? So, ganun katagal, as in straight talaga. Thank you, girl, Pilipinas. Pero, kung iisipin mo, matagal pa din kasi yung doon ng 90s, parang ang nakapasok lang sa atin, si Dindy Gallardo, hindi naman nakapasok yan sa Mexico Si Charlene Gonzalez nakapasok sa semifinals, tapos nag-top 6 dito sa, tawag dito, sa Manila ginawa nung 1994. Pagkatapos nung 1999, nasundan na yun nung 1999. Sobrang tagal, no? Kasi, etong sila, hindi na naman nakapasok yan. Kasi naman, ang hirap naman noon, top 10 lang. 'Di ba? So, top 10 lang talaga. Diyos ko, good luck talaga sa mga babae. As in, top 10 lang. Tapos, ang swerte natin pag pumapasok talaga ang Philippines. Nasundan siya from 1994, nasundan siya ng 1999, yung kay Miriam Kiambao. Tapos, walang nakalusot sa top 10. As in top 10 kasi, di ba? Si Nina Richie Alagao, top 11. Saka si Joanne Santos, top 11 daw. Pero the rest, wow, Diyos ko, naalala ko pa nga, nag-top 20 din yan noon nung, kung hindi ako nagkakamali, kay Sulaika Rivera, top 20 ang binili nila doon, wala doon si Philippines. O, di ba? So, ganun katindi. Pang number 21 daw kasi. Charot. So, yun. Ayun yata yung lumaban doon si Lian Ramos. So, yun. Pagkatapos, nadagdagan na siya ng, nakapasok na lang tayo dito sa 2010. Ayun, sunod-sunod na yon. So, straight naman yon, di ba? So, ganun katindi. Kaya si Namibia, naiintindihan ko 20 years bago makapasok sa semifinals. So, malaking karangalan na yan sa kanila. Kasi hindi biro yung makapasok ka sa semifinals. So, tapos tayo nagre-reklamo si Michelle D. top 10. Charot. So, yun. So, congratulations kay Namibia. So, yan? Panalo yan. And then, of course, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, bakit sa tingin mo ang gaganda ng mga na-El Tocuyo? Katulad na lang noong 2020 na si South Africa
Africa na na-El Tocuyo ng bongga-bongga sa kabila ng maganda, matalino. Tapos nasundan to ni Mrs. Spain noong 2021 na ganun din kabongga ang beauty. At nasundan naman to ni Philippines, Celeste Cortesi noong 2022. At ngayon nga si Miss Mexico 2023. Kasi malalamya sila, charot. So yun, so alam naman natin na Miss Universe, ayaw nila ng malamyang kandidata. Gusto nila talaga yung very strong ang personality mo. So yun talaga, pag strong yung personality mo, malaki yung chance mo na talagang makapasok sa semifinals o manalo na Miss Universe. Gusto nila kasi empowered woman. And then, yes, si Miss Mexico, promise, ngayong taon na to, noong 2023, maganda siya. Sobrang nagagandahan ako sa kanya. Feeling ko nga dati na ako mukhang magiging reyna niya to na Miss Universe kasi sobrang ang ganda, ang tangkad, ang sexy, tapos matalino din to. Kaya lang, ayun nga, may momento siya na parang ang lamya-lamya niya. Sobrang ang ano niya kumilos, ang hinhin, parang nakakaloka. So, Celeste Cortesi, ganun din ang atake, di ba? Mahinhin din. Sabi ko nga, kapag hindi ka strong woman, talagang ligwa ka talaga dito sa Miss Universe. Ayun lang yung tingin ko, ha? But, wala naman tayong magagawa. But, ganun talaga. So, laban lang. O, di ba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman masasabi? Para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Miss Universe Top 10 place tayo. Sa Miss International naman, third runner-up tayo. Tingin mo, Mama Sam, ano kaya ang mararating natin sa Miss Earth at saka sa Miss World? Okay. Sa Miss World, huwag tayo masyadong umasa dyan kasi parang feeling ko, hindi pa naman nila ipupush yung pageant nila uli. Baka ma-postpone na naman yan. Sabi nga nun, March, o baka pagdating sa March or February, maging ano na yan, May, tapos maging December na uli. So, huwag tayo masyadong umasa muna sa Miss World. So, ako para sa akin, sa Miss World, syempre, makakapasok tayo sa semifinals kasi naman so sobrang tagal na naghihintay ni Gwendolyn for y'all. So siguro naman, 'di ba, makaka-eksena to ng bonggang-bongga dito. Pero syempre ayoko nga muna mag-hope. Ayoko munang umasa diyan kay Gwendolyn kasi parang hindi ko pa naman alam kung kailan talaga siya lalaban. So sa next year na natin pag-usapan 'yan kapag matutuloy na. Pero ito kasi si Liana Duana, syempre malaki yung hope ko sa kanya na maiuwi niya ang corona ng Miss Earth. So, kasi nakikita ko naman na bukod doon sa maganda, smarte, sexy, tapos matalino talaga tong batang to. So, parang feeling ko, malaki talaga yung potential niya na may uuwi niya ang corona ng Miss Earth sa ating bansa. So, yun talaga, nakatutok ako sa kanya ngayon na parang feeling ko anytime mananalo to kasi talagang agresibo siyang kandidata. Yung ibig ko sabihin, agresibo para sa corona, di ba? So yun yung hinihintay ko na tignan natin kung paano to eksena ng bonggang-bongga sa Miss Earth. So congratulations syempre kay Miss Universe Philippines at saka kay Binibining Pilipinas International na naging maganda naman ang kanilang posisyon. O, di ba? So, abangan natin yan. And then, para naman sa sumunod na chika, homecoming parade, malapit na. So, ito na nga, syempre, tinuturing kasi natin na talagang nanalo ng Miss Universe. Ito si Michelle D dito sa Miss Universe. Kasi naman, sa ipinakita naman talaga ni Michelle D, wala naman talagang question na parang sabihin mo na ako, hindi naman maganda si Michelle D. Ako, wala namang ano si Michelle D. Kumbaga parang ando doon talaga na kahit sino talaga naniniwala na magaling ang isang Michelle D sa competition. Kaya naman mabibigyan siya ng homecoming parade. O, di ba? So, magaganap yan sa December 4. Abangan na ninyo. Malapit na yan. This coming Saturday na. O, di ba? So, ayan, nakakatuwa lang kasi first time din sa history ng Pilipinas na mabibigyan ng parade ang isang kandidata na naka-top 10 sa Miss Universe. Kasi wala pang nabibigyan ng ganyan. Only Michelle D. Paano naman kasi, kaya naman itong binibigyan si Michelle D ng parada kasi naniniwala sila. Tapos may mga nagre-react kasi, sabing gano'n, ano ba yung top 10 binigyan ng parade? Bakit daw ito daw si Binibining Pilipinas International, hindi daw bigyan ng parade. Masasabi ko naman, si Binibining Pilipinas International naman ay iba naman yon. Kumbaga, sa Binibining Pilipinas yon. So, yes, naka-third runner-up at saka si Miss Globe, di ba? Naka-second runner-up, third runner-up, o second runner-up sa Miss Globe.
So, for sure, ang Binibining Pilipinas nagpaplano din para sa kanila. Malay mo, bigyan din sila ng parade ni Madam Estela Araneta. Di ba? Ayan, so pag nabigyan sila ng parade, sasama na dyan si Christine Ann Perez na nasa Mexico ngayon, naglalamyep na ng bonggang-bongga. Di ba? At saka syempre, gusto ko rin batiin ang aking best friend na si Rona LB. Yon. At ito nga, syempre, sumunod na chika, Mama Sam. Ano naman masasabi mong ang dami daw imbitasyon kay Michelle D. Kaliwaan daw. Si Antonia din daw ba kaya? Yes, totoo. Si Antonia ganun din. Madami din imbitasyon sa kanya dito. Talaga, syempre first runner-up yan. So, kabilaan din. Hindi ko lang alam kung meron silang pa-homecoming parade. Para kay ano. Kasi di ba pinarada na nila. So, parang feeling ko yun na yun. Kasi iba naman yung eksena ni Antonia dito sa Thailand. Marami siyang mga endorsement, marami mga pumapasok na trabaho sa kanya. So, dapat lang grab to opportunity. And then si Michelle D, ganun din kasi nga, di ba, si Michelle D kasi, tinuturin talaga nating winners yan dyan sa Miss Universe. Winner siya sa Miss Universe. So, yun. Kaya, syempre, maraming interesado kay Michelle D, kung ano ang kwento. Talaga namang umiikot ngayon si Michelle D bilang media tour. Sabi ko nga kahapon, daig pa ni Michelle D ang nagwaging Miss Universe. Di ba? So, yon. So, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, tapatang Atisa Manalo at Samantha Bernardo, sino daw ang dapat nating ipadala sa Miss Universe kung sakasakaling silang dalawa ang magtatapat? To be honest ako magaling kasi si Samantha Bernardo pagdating sa performance level. But, naniniwala ako sa determinasyon na meron itong si Atisa Manalo. Kaya I go for Atisa Manalo for now. Kasi si Atisa Manalo, parang ang tagal na natin itong nililigawan. Ang tagal na natin itong nire-request na sana sumali sa Miss Universe Philippines. At ngayon, ayan siya, susugal siya na join. So, bakit pa tayo magdadalawang isip sa kanya? Kahit sino pa ang makatapat niya dyan, I go pa rin kay Atisa Manalo. Sa totoo lang, I love Samantha Bernardo kung performance ang pag-uusapan. Pero kasi iba yung determinasyon pa rin ni Atisa Manalo. Talagang masasabi mo na pang Miss Universe kaya niyang atake. Kumbaga, parang naniwala kasi ako sa kanya kung ano yung ipinakita niyang performance sa Miss International. Ganun din naman kay Samantha Bernardo. Naniwala din naman ako kasi syempre first runner up to sa Miss Grand International. Kung iisipin mo talagang pareha sila ng level. Pareha sila ng narating na talagang masasabi mo na bongga. Pero kasi tulad nga na sinabi ko, si Atisa Manalo kasi matagal na natin nire-request to na sumali sa Miss Universe Philippines. Kumbaga parang why not na pagbigyan muna natin yung at masagot niya muna yung mga tanong natin sa isip natin kung kaya ba niya ang Miss Universe, di ba? Kasi feeling ko she deserve it. Parang feeling ko yes, dapat. At parang feeling ko kaya niyang gumawa ng istorya sa Miss Universe. Katulad na lang halimbawa, Miss International, wala pang nananalong galing sa Miss International o nag-over the back dito sa Miss Universe from Miss International na runners-up na nanalong Miss Universe. So, ang ibig ko sabihin, gusto ko kasi makita na ano ba ang destiny nito ni Miss Atisa Manalo. At saka, doon kasi sa ipinapakita kasi ni Atisa Manalo, mas maganda malaman natin na from Miss International, gagawin na Miss Universe. Katulad ng sa Miss World. Galing kang Miss World, gagawin kang Universe title holder. So ngayon, kaya-kayang gawin ng Miss International na maging Miss Universe. So yun yung aabangan natin. Kaya go, go, go lang. Diba? So, yon. So, ako yun talaga yung inaabangan ko. And I wish all the best for Atisa Manalo. And then, of course, best wishes naman kay Samantha Bernardo. Kung sakasakaling may plano siya sumali this year. Pero kung ako kay Samantha, para hindi masayang, I think wait siya sa next year. Kasi parang mas maganda, alam mo yun na merong Diyos ko, merong pang Kathleen Payton. Kamusta naman? Pero kasi ako masasabi ko,
Atisa Manalo pa rin talaga ang hinihintay ko na sumali dito sa Miss Universe Philippines. So, yan! Kayo ba guys? Sino ba guys ang hinihintay ninyo na sana mag-join dito sa Miss Universe Philippines? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin. At tingin ninyo guys, between Atisa Manalo at Samantha Bernardo, sino kaya ang pipiliin ninyo? So, yon. So, guys, maraming salamat. Syempre, sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo, syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa akin mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. So yun guys. Guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.